Good morning! Ngayon ay araw ng Martes, January 6, 2026. Time check ngayon ay 6:10 in the morning. At narito ang unang bagsak ng mga balitang gigising sa inyong umaga. Kanselado ang pasok sa mga eskwelahan sa Maynila upang bigyang daan ang traslasyon sa darating na January 9. Sakop nito ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pampribado mga paaralan, maging face-to-face classes man o online. Kalinsabay nito, kanselado rin ang pasok sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ipinaubaya naman ng lungsod ang suspensyon ng pasok sa mga national government agencies na nasa Maynila at mga pribadong kumpanya sa kani-kanilang management. Nasa 18,000 mga pulis ang ipakakalat sa Maynila para magbantay sa araw ng traslasyon ayon kay National Capital Region Police Office o NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin. Kabilang dito ang 1,000 pulis na naka-plain clothes na hahalo sa karamihan ng mga deboto. Bagaman walang namomonitor na banta, inirekomenda pa rin ng NCRPO sa National Headquarters ang pagpapatupad ng gun ban sa NCR. Magpapatupad din ang PNP ng no-fly zone sa Maynila. Hiniling na rin nila sa National Telecommunications Commission o NTC na magkaroon ng signal jamming. We have requested the National Headquarters for the suspension of the permit to carry firearms outside residence effective January 8 to January 10 po. And aside from that, ni-request po rin po natin na i-represent tayo doon sa NTC for the signal disruption doon sa areas kung saan po gaganapin po yung translation. On the D-Day po, yung sa signal disruption. On that particular place kung asan po yung andas, doon po yung nire-request po natin. Hindi Sir, po yung buong NCR. Sir, no-fly zone din? No-fly zones po, ni-request din po natin na i-request nila sa sa CAAP po, yung no-fly zone. Especially in the use of drone po. Maglalagay ng mga medical station sa ruta na madadaanan ng prosesyon ng traslasyon ayon sa Department of Health. Layo nito na magamot ang mga deboto na masusugatan sa kanilang gagawing paglalakad. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nasa 200 mga personnel ang nakadeploy sa mga medical stations na ito mula sa mga ospital. Tumaas pa ang mga kaso ng road crash injuries at ilang non-communicable diseases sa nagdaang holiday season batay sa datos ng Department of Health. Road crash injuries o aksidente sa kalsada at ilang non-communicable disease kabilang ang stroke at heart attack ang malalaking banta sa kalusugan na nakikita ngayon ng Department of Health matapos ang nagdaang selebrasyon nitong long holiday. Batay sa datos mula sa nationwide surveillance ng ahensya, 100% ang itinaas ng mga kaso ng aksidente sa kalsada as of December 21, 2025 hanggang January 5, 2026. Pinakamarami sa naitalang insidente ay sangkot ang mga motorsiklo. Sa mga nasawi, 90% ay walang suot na helmet. Karamihan din sa mga biktima ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Yun ang public health realization namin. We need to do more on road safety. So lahat ng mga nakamotor dito, mag-helmet kayo lagi. Kung may kamag-anak kayo nagmumotor, mag-helmet sila lagi. Kung doon naman sa four-wheeler, hindi naka-seatbelt. Lahat nung namatay, 100% nung namatay, hindi nag-seatbelt. Nakapagtala ng incandescent rockfall sa Summit Lava Dome ng Mayon Volcano, 10:46 p.m. kagabi. Nakuhana ng Mayon Volcano Network ang mga batong kumikislap na gumugulong mula sa ibabaw ng bulkan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nagkaroon ng nasa 85 rockfall events sa bulkan sa nakalipas na 24 oras mula noong January 4. Sa ngayon ay nananatili pa rin nakataas ang Alert Level 2 sa Mayon kung saan ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Pinalawig ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang Notice to Airman o NOTAM para sa flight ban sa Mayon Volcano at Canlaon Volcano. Ayon sa abiso ng CAAP, valid ang pinakahuling inisyong NOTAM hanggang mamayang alas 9 ng umaga para sa dalawang mga bulkan.
Bawal lumipad ang mga eroplano sa vertical limits na 11,000 feet sa ibabaw ng mga bulkan. Sa ngayon ay nananatili sa Alert Level 2 ang dalawang bulkan at posible pa rin ang mga biglaang phreatic eruptions. Tinanggal na ng Land Transportation Office o LTO ang 100 pesos na bayad sa registration ng mga custom-made na top box at saddlebag na nakakabit sa mga motorsiklo. Ayon sa LTO, malaking tulong ito sa mga rider na naghahanap buhay upang mas mapagaan ang kanilang mga buhay. Gayunman, ayon sa LTO, kahit wala ng bayad ang pagpaparehistro ng mga custom-made na top box o saddlebag, ay mananatili pa rin ang pagpaparehistro. Sinusuri ng LTO ang mga karagdagang kagamitan na ikinakabit ng mga motorista sa kanilang motorsiklo upang tiyaking sumusunod ang mga ito sa pamantayan ng ahensya. Samantala, narito po ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa ating live feed sa Muntinlupa National Road sa Tunasan. Sa kaliwang bahagi, southbound na papunta ng Laguna at sa mga pupunta naman po ng kaliwang bahagi papunta ng Susana Height Exlex at sa kanang bahagi na northbound na papunta naman po ng Alabang ay maluwag po at tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Sa Bagong Baryo, sa ngayon po dito sa kanang bahagi na papunta ng monumento ay nakakita po tayo ng pag-ipon ng mga sasakyan lalo na po dito sa may U-turn area at sa kaliwang bahagi naman po na papunta ng Balintawak ay light to moderate po ang traffic situation. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX sa mga luluwas ng Maynila at sa mga papunta ng Norte, as of 6:17 in the morning, wala naman po tayong nakikitang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng NLEX, bagamat may kaunting pag-ipon po dito sa may Mindanao Toll Plaza at light to moderate na rin po dito sa may Libtong, May Kawayan. At sa South Road Property sa Cebu City, maluwag po ang magkabilang lane papuntang Talisay City at Mandaue City. At yan ang ating traffic updates sa oras na ito. Samantala, susunod sa GMK News. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na hindi mapupunta sa kurakot ang 2026 national budget. Pananatili ng unprogrammed appropriation sa 2026 national budget, kinundina ng ilang kongresista. Abangan ang ikalawang bagsak ng ating balitaan mamaya sa GMK News. Kaya mga kasangbahay, huwag po kayong magpapalit ng channel. Samantala, puntahan naman natin ang iba pa nating kasama, sina Joshua, Ira, Celine, Ian, and Tini. Good morning, Kuya! Magandang umaga, Philippines! Ito na po ang Good Morning, Kuya, ang programa nagigising sa'yo na may ngiti, kaalaman at inspirasyon. Yes! Good morning po mga kasangbahay. At kung kakagising mo lang nga o nasa biyahe ka na papasok ng trabaho, eskwela, kasama mo po kami para mas inspiring and motivating ang simula ng araw mo. At ngayong araw na to, marami tayong matututunan, maraming mapupulot at syempre maraming good vibes. Tama Gusto ko yung upo mo dyan. Sayang Ang yung space lugi. eh, gamitin natin. Sobrang bossing. Parang nabili mo na itong Pero time check muna tayo ngayong araw ay Martes, January 6, 2026. At ang oras po natin ay 6:19 a.m. ng umaga. At oras na para sa serbisyong publiko. Yun. Yes. Aga-aga? Unang-una sa balita mula sa lokal na pahayagan, itinuloy na po ang pag-i-issue ng beef concessionary cards. Sinuspende po kasi ito noong December 22 at umabot ng 2 linggo dahil sa isinagawang system maintenance. Ang beef cards po ay may 50% train fee discount para sa senior citizens, students at persons with disability na valid ng 4 na taon matapos ma-activate. Ngunit para po sa mga estudyante, kinakailangan po nila na mag-renew ng beep card every school year. Uy, maganda to kasi
kasi kapag kumuha kayo ng beep card na to, yung concessionary, automatic na siya na meron siyang discount. Kasi before, yung mga ordinary na beep cards, hindi ka nagkakaroon ng discount. Ang meron lang yung mga single na na beep cards. Tama. Ay, mali. Hindi pala Single beep card journey. yun. Journey Single ticket. journey ticket. Yun. Pero ngayon, ito may ganito na. Automatic. May discount na agad. Yes. Ay, Alam ko lalagay lang, bibili lang sila, dadala lang sila ng ID, Xerox ng ID nila, tapos ibibigay lang doon, magkakaroon na kayo. Kaya go, kuha nyo na yan, sayang ang 20%. Tsambahan nyo yung mga stations na na konti lang yung tao, dun kayo magkumuha ng nitong ganitong ID. At saka sana hindi magkaubusan. Minsan nagkakaubusan ng mga beep cards. Last year, ganun yung nangyari. Ayan. At ito na, no? Ito naman, alam nyo ba? Best Dive Philippines Week pa lang ngayon. Yes. And speaking of diving, magandang balita po para sa ating divers dyan sa Batangas. Dahil simula po ngayong January 2026, titigil na po ng lokal na pamahalaan ng Mabini at Tingloy ang paniningil ng Unified Dive Pass fee na 50 pesos. Yan. Sa halip po, tanging yung 150 pesos na lang po na Daily Marine Conservation Fee Dive Pass yung sisingilin sa bawat diver para po sa mga dive site na sakop dyan po sa Mabini. At kasabay po nito unti-unti nang aalisin yung paper po na dive pass at papalitan na po yan ng waterproof na mga wristbands. Dahil pinag-uutos po na isuot yung wristband sa lahat ng oras habang nagsasagawa po ng diving activities. At ito po nilinaw rin po ng Integrated Coastal Management Office na hindi pala kikilalanin yung mga tampered na dive pass wristbands. At yung may visa lang po, yung mga wristbands po na mula po sa municipal waters ng Mabini. At ito po, hindi po yan maaaring gamitin sa mga dive site na sakop po dyan po sa Tingloy. At hinimok po ng lokal po na pamahalaan ng Mabini ang mga dive professionals, boat captain, resort staff, at iba pa pong stakeholders na tiyakin po na napapaliwanag ng maayos sa mga bisita yung bagong patakaran. Tama naman. At ito po, binigyang diin din ng pamahalaang bayan na ang reformang ito ay bahagi po yan ng patuloy na pagsisikap na maprotektahan yung marine biodiversity ng Mabini at syempre mapanatili po yung reputasyon ng Anilao bilang isa sa mga nangungunang dive destination sa bansa. Anilao. Maganda yan. Ganda nun. Pero ito, may balita naman ako sa inyo. Yan. Sa ibang bansa naman to. Perfect. Army ba kayo? Army kayo? Hindi, civilian kami. Civilian kami. di ba? Kita yan. Life. Basta alam mo lang dyan, Borahe. Hindi kasi balita ko lang sa inyo, lalo na sa mga fans ng dyan, ng BTS dyan, na magka-comeback na sila, B. After 4 years. What? Oo. Kompleto na ba sila? Kompleto na. Kasi 4 years silang hindi nakapag-release ng grupo sila na, na kanta. tama Kasi pala. nga, lahat sila, o yung mga members, pumasok na sa military. Army na talaga. So talagang Army 4 pala. years, 4 years talaga silang hinintay nung mga fans. Wow. Kaya ang special ng comeback nila, kung di ako nagkakamali, sa March po yan, sinabi dun sa kanilang Weavers na babalik sila para mag-release ng album na may 14 tracks lang naman. 14? Oo, na sila, nakatulong sila sa pagsusulat. Tapos, may world tour, babe! Oy! Kaya kinakabahan na ako kasi yung natin, yung kapitbahay natin na Army, talagang feeling ko, isa siya sa mga nagtinitili dito Pero kung di ako nagkakamali yan, January 14, maglalabas na sila ng balita kung ano yung magiging mga, ano yung instructions, ano yung mga gagawin para dun sa kanilang world tour naman. January 16 pala, Tin. Pero 16 yung Pre-order. pre-order. 14, i-release nila yung mga updates about dun sa concert. Tapos, March nila i-release yung mismong song, yung kanilang comeback song. Maraming mapupuyat. Oo, abangan ninyo yan yung mga armies dyan. Kasi ako 13 years old, fan na ako ng BTS. Oo, kaya ang saya sa heart na makakabalik na silang lahat. Wala lang, i-update ko lang kayo, share ko lang. Bongga naman yan. Pero ito para sa mga di nakakaalam, yung BTS pala, sila ay
6 na beses nag-top 1 sa Billboard. At sila lang yung tanging grupo na ganun, sunod top 10. sa The Beatles. Wow. Diba? Ganun sila ka-phenomena. Galing. Amazing. Pala fanbase yan, BTS. Pero ito naman, oil prices naman tayo. Bumaba naman ang presyo ng langis sa Venezuela dahil sa sapat na supply nito sa global market. Ito ay dahil sa pagkahuli kay Venezuelan President Nicolas Maduro sa isinagawang raid noong weekend. Bumaba ng 50 sentimo o 0.8% kada isang barrel ng Brent crude. Ang West Texas Intermediate crude naman ay bumaba ng 53 cents o 0.9%. Inaaral pa sa ngayon ang epekto ng kaguluhan ng politika ng Venezuela sa presyo ng langis. Ayon kay US President Donald Trump, ang Washington muna ang mangunguna sa bansa ng Venezuela. Habang ang mga nasa kampo naman ni President Maduro ay tinatawag na kidnapping ang ginanap na pag-detain sa kanilang presidente. Ang sabi naman ng mga eksperto, magbabago pa ang mga presyo ng produkto kung magbabago ang mga nakaupo sa gobyerno. Balik muna tayo sa Pilipinas. Yan muna yung mga news about Venezuela. Kamusta naman ang lagay ng ating mga kalsada, Joshua? Oo, pero ako na lang. Ayan. Oh, ikaw na. Ito, Sinin na lang pala, ito sinin yung na lagay ng ating traffic ngayong umaga kasi 'di ba nito nagbabalik na sa trabaho, ang dami na talagang mga masisikip na kalsada dahil dumadami na naman yung mga sasakyan. Ito, tingnan natin ang live feed sa Muntinlupa National Road sa Tunasan. Makikita po natin sa ating screen. Dito po sa may left side, southbound going to Laguna, ito po nagkakaroon na po ng kaunting pagsikip ng daloy ng mga sasakyan. Although constantly moving naman po yan, pero dumadami na po kasi yung mga sasakyan. Dito naman po sa papunta po sa left turn going to Susana Height SLEX, medyo maluwag naman po, lumuluwag-luwag pa rin. At sa right side, going to northbound going to Alabang, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Kaya po sa mga babiyahe po ngayong araw, aga-agahan po natin, no? Dito naman po sa may EDSA Bagong Barrio, nakikita natin sa ating screen. Yan, oh. Ayan na. Nearby lang yan. Tumbling. Walking Ayan distance. na, wala pa. Traffic yung video. Yung traffic. Video yung Pero traffic. kadalasan na dito sa area natin sa may Bagong Barrio, going to Monumento and going Ayun to na. Balintawak, at this hour, maluwag po ang daloy ng mga Wow, sasakyan. Kaya hindi pa kayo malalate sa trabaho kasi palaging maluwag dito sa area na to, lalo na sa mga ganitong oras. Silipin naman natin sa may NLEX. Ano na nangyari sa NLEX? Maluwag ba? Northbound. NLEX. Ayan, dito sa... uy, ang ganda ng biyahe. Sa mga babiyahe po ng NLEX mula po sa may San Fernando hanggang pagdating po dito sa may Balintawak. Smooth sailing po ang daloy ng mga sasakyan. Walang traffic, walang pagbagal. Hindi kayo maiinis ngayong umaga. Yan. Happy Tuesday. At sa South Road naman po, sa South Road Property sa Cebu City, maluwag po ang magkabilang lane papuntang Talisay City at Mandaue City. Masarap lagi bumiyahe dito sa area na ito, diba? Sobrang luwag Parang ng di sa mga Pilipinas, sasakyan. Yan. At dahil Tuesday po ngayon, balik na po ang pagpapatupad ng number coding scheme. Mga kasangbahay, paalala po, bawal po sa mga main road sa Metro Manila ang mga sasakyan na may plate number na 3 and 4 mula 7 a.m. hanggang 10 a.m. At magre-resume po yan sa hapon mula po 5 p.m. hanggang 8 p.m. ng gabi. Kaya kung kayo po ay kabilang sa number coding natin, 10 a.m. pa po kayo pwedeng bumiyahe kung dito po sa Maynila para hindi kayo mahuli. Ako na yan. Window hours. ikaw na yan. Check din nila kung yung pupuntahan nilang lugar sa Metro Manila ay may window hours. Kasi may mga Oo. lugar, may mga cities na walang window Tulad hour. sa inyo, di ba? Sa Makati, walang wala. window hour. O, dumako naman tayo sa weather update kapag ka nanlalamig na dahil ngayon ang pinakamababang temperatura ay 22 degrees Celsius at tataas naman ng hanggang 29 degrees Celsius. Grabe, ang lamig kahit di ka na mag-aircon. Ay, bara ba? Pinapayuhan naman po ang mga taga Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon na mag-ingat dahil po ang mga lugar nito ay nasa ilalim ng yellow rainfall warning. Inaasahan po ang malakas na pag-ulan lalo na sa mga matataas na lugar. Para sa mga suspension sa klase o iba pang opisyal na desisyon, mangyaring sumangguni sa mga babala sa malalakas na pag-ulan na inilabas ng kanilang Pag-asa Regional Services Divisions.
Sa dako ng Metro Manila naman, bahagyang maulap ang kalangitan na may posibilidad na panakanakang pag-ulan. Sa Cebu naman ay maulap hanggang bahagyang maulan. Sa parte ng Davao ay maulap na may chance ang pag-ulan sa ilang bahagi. Ito naman ang weather update sa major cities around the worldwide. Sa Beijing, negative 5 degrees. Grabe, totoo ba yan? Napakalamig. Sa Berlin, negative 3 degrees. Sa London, negative 2. Sa Madrid, 1 degree Celsius. Ang New York, 1 degree din. Sa Singapore ay 26 degrees. Sydney, 21 degrees Celsius. At sa Tokyo, 3 degrees Celsius. Paalala, lagi magdala po ng payong o kapote at i-check ang local advisories bago lumabas ng ating mga tahanan. Oh, binigyan mo sila ng weather update. Ngayon naman bibigay ako ng update sa kaperahan natin. Palitan tayo ng pera dito, mga kasambay. Alam niyo ba magkano palitan ngayon ng US dollars? Magkano na ba? No, laki-laki, no? 60? 2 peso? Malapit na, malapit. Lapit na, malapit na. 59.14 pesos ang US dollars sa palitan natin sa peso, ha. Pero 69.10 pesos naman yung palitan natin sa euro. Habang yung isa naman, yung Japanese yen, may pupunta dito ng Japan. yes. Para alam mo na 38 centavos. Uy, mababa ngayon, ha. Oo, ang palitan natin. Baba. Tapos yung pound, ayan, 79.41 pesos po Wow. ang palitan natin. 1 pound sterling. Reminder lang mga kasambahay, maaari pong magbago yung halaga niyan. Depende sa merkado, tsaka yung oras ng transaction natin. Tsaka depende rin minsan sa bank. Diba, may fee kasi sila na kinakaltas dyan. Ayan. Kaya ang gagawin nyo lang mga kasambahay, tanong kayo dun sa mga legit natin, na mga pwedeng money changer yan sa mga bangko natin para hindi po kayo ma-scam, hindi kayo maloko. That's right. Diba? Ngayon naman, pagkatapos natin pag-usapan yung pera, pag-usapan naman natin yung mga bilihin. Galing. Magpatandem yan eh. Galing mo naman. Oo. Pero ikaw, Ira, nakapamalengke ka na ba? Na-check mo na ba magkano yung na? Oo, naka-ready na rin kasi yung mga lulutuin natin mamaya. Pero hindi siya talaga lahat sa palengke mabibili. Mostly yung iba sa groceries. Pero marami rin tayong mga mga special ingredients. Dahil ito, this week ang special ingredient natin, itlog. O, di ba? Special! Kaya bumili na ako ng isang tray para dun sa magiging recipe natin for the week. Di ba? At mas makakamura ka kasi kung bibili ka nga ng maramihan. At ang presyo po ng itlog ngayon sa merkado ay 8 pesos and 30 centavos. At ang bigas naman po ay 39.21 pesos. Habang ang bangus naman ay 238.58 pesos per kilo. Medyo mataas na pala ngayon, no? At ito naman po ang mga presyo ng ibang mga bilihin ngayong araw. Ayan. Wow. Ito siya. Ito, beef brisket, 429.94 pesos per kilo. Ang pork chop naman po, 254 pesos and 80 centavos hanggang 343.88 pesos per kilo po yan. Ang atin naman, sa mga gulay naman po natin, yung cabbage po natin, 94.11 hanggang 100 pesos, 0.49 pesos po yan per kilo. Ang ampalaya naman po natin, 122 pesos and 6 centavos po yan per kilo. At yung atin pong squash, ano nga ba yun sa Tagalog? Kalabasa. 60 pesos and 40 centavos. Ayan, ilan lamang po yan sa natin. Ito pa. Ang sibuyas, ang taas, 123.45 pesos hanggang 206.67 per kilo. Hindi natin nalagay kung red onion ba to o white onion, no? Ang ating bawang, 156.26 pesos hanggang 383.33. Ang taas. Nagugulat ako. Ang atin pong sili, ano kaya ito? Yung pamaksiw ba to o yung siling pula? 561.35 pesos. Atin naman pong mantika, 90 pesos hanggang 162.34 per, siguro to, no? Per liter. Ang ating pong asukal, 74.04 pesos hanggang 82.25 pesos. Ang taas ng bili. Nakakalungkot kasi nung araw, Parang
Para mag 85 years old ka. Hindi, kasi diba naabutan ko talaga sa itlog, 5 pesos. Oo, 5 Ngayon, pesos. 8 na. Minsan pumapatak pa ng 10 pesos. Nakakalungkot i-go to na pagkain natin yan kapag ayaw natin magluto ng matagal-tagal talaga. Kahapon nga, nasabi sa akin ni Mamsi, kasi naghanap ako ng bell pepper. Kasi nauuso, di ba, sa TikTok. Alam niyo ba yun? Yung bell pepper, lalagyan mo ng cream cheese, tapos lalagyan mo ng, ng chichirya doon sa loob. Tapos naghanap ako ng bell pepper. Sabi niya, wag ka na maghanap. Alam mo ba, magkano kilo ng bell pepper? 500 to 600 pesos, be. Hindi na daw siya bumili sa palengke. Tanim na lang tayo. Kaya, naku, mas mahal. mahalaga po maging price aware tayo para po mas makapag-budget tayo ng pera, lalo na po sa pang-araw-araw na bilihin natin sa pamilya po natin. At syempre, maging mapanuri pa rin po sa kalidad, hindi porke mura. Yun ang bibili mo mamaya, bulok-bulok pala. Saka dapat i-make sure nyo po na maayos po yung pagbibilihan po ninyo ng inyo pong mga produkto po. Ayan, mga ingredients nyo po sa bahay. Okay? Yun at ito naman, para naman sa ating mga motorista. May rollback po tayo sa presyo ng gasolina. Pero tataas naman ang presyo ng kerosene at diesel sa pangalawang pagkakataon ngayong 2 linggo. Ang Petron, Chevron, Shell at Sea Oil ay magro-rollback ng G centimos per liter ng gasolina at 20 centimos naman ang itataas ng diesel at G centimos naman kada litro ng kerosene. Ganon din ang Clean Fuel, Petrogas, PTT Philippines Corporation at Unioil Petroleum Philippines, maliban lamang sa kerosene na hindi kasama sa kanilang ino-offer. Ugaliing mag-check ng updated na presyo bago magpa-full tank po. Pero alam nyo ba, ayon sa nabasa ko, kapag magpapa-full tank, gawin ito habang half full or half empty ang laman ng inyong gas tank. Para daw kaunti lang ang hangin sa iyong gas tank. Kapag kasi maraming hangin, kaunti lang ang space para sa gas. Pero I think need natin na i-confirm talaga to sa expert soon, Kailangan Si Joshua confirmation. tanongin natin kasi Broski, lagi na expert. based on your expertise. Based on your experience. Ako, ang pinapagawa ko, yung automatic full tank. Para daw kasing may yung hangin, yung unang labas nun. Parang medyo mabagal daw yun. Kesa yung pagka i-full tank mo ng merong nagpe-press, ganyan. Parang isang biglaan daw na buhos yun. Ewan ko, hindi rin ako sure, ano lang yun, na-pass down lang sa akin na tinuro ng mga tito ko. Yung mekaniko natin. Ayan, Napapakamot na. kumakamot yung ulo, naiinis ata sa mga Shout out muna sa mga view. Sige, yung mga na lang, baka may expert tayo na kasamba kayo. Sila na comment lang down yung below. magbigay sa Comment atin. kayo dyan. Comment kayo. Pero this time, shout out po muna sa lahat ng ating mga viewers. Good morning! Kayo naman po yung bida sa ating segment na ito. Kaya kung gusto nyo po na ma-feature kayo ngayong araw dito sa Good Morning Kuya, i-comment nyo na ang inyong sagot sa tanong na. Ano ba yung goal na gusto mong ma-achieve this 2026? Yeah. Siyempre, samahan nyo na yan ng selfie habang nanonood kayo dito sa GMK. Baka kayo na po yung mapili ng ating mga hurado. Na parang competition siya. Hindi pa. Pipili po kami ng mag-feature natin na comment dyan po sa sasagot ng ano ang goal na gusto mong ma-achieve this 2026. Kaya, I-comment mo na! Yes. At ito naman ang dapat nyong abangan. Alam nyo ba, may bagong skill kasi tayong matututunan mamaya dahil pag-aaralan natin ang tinatawag na calligraphy at journaling. Naku, simple lang pero siguradong nakaka-relax at pwedeng maging bagong hobby or even negosyo this year. Makakasama po natin ang isang journaling enthusiast at may-ari ng RT ni Cathy. Mula sa South Journaling Club na si Miss Cathy Balmores. Yun, pati ako na-excite dyan, calligraphy. Kaso parang pangit ang sulat ko Ay, naku, baka gumanda na siya ngayon. Kaya abangan natin yan mamaya, Kaya dyan lang po kayo, mga kasangbahay, magbabalik po ang Good morning, Kuya! Nagbabalik po ang Good Morning, Kuya!
ito na nga, para sa mga kasangbahay nating naghahanap ng paraan para mas makilala pa nila ang kanilang sarili this year, this hobby is perfect for you. Diba, Oo Ira? nga, iyan. Kasi minsan kailangan talaga natin, papel, tsaka ballpen, para malabas natin yung deepest and intimate thoughts natin. Ang lalim nun, no? And this morning, pag-uusapan natin ang journaling. Ay, favorite ko yan. At syempre, paano ba ito nakakatulong sa ating isip at ating damdamin para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kasama natin ngayon ang isang journaling enthusiast at creative mentor mula sa Artini Cathy and representing the South Journaling Club and Crafters Marketplace. Aba, may bisita tayo ngayong umaga. Yan, let's welcome Miss Cathy Balmores. Good morning po. Good morning. Good morning, Kuya, and good morning sa lahat ng nanonood ngayong umaga. Good morning. Good morning po, Miss Cathy. Salamat po sa pagising ng umaga para makasama rin po namin kayo. Pero ayun nga, Ira, may tanong si Ira kay Miss Cathy. Kasi kahapon pa lang po, excited na po ako, narinig namin na, ay, may journaling tayo ngayon. Pero syempre, baka po kasi hindi po, familiar ito sa mga kasangbahay natin. Doon po sa mga first-timers or wala pa pong idea about journaling, ano po ba itong journaling at bakit po nahuhumaling po yung mga taong katulad ko po? Well, kasi actually, ang journaling, it has been something that has been in existence for a very long time. So, sa panahon namin dati, ang tawag sa kanya scrapbooking, naging memory keeping siya, junk journaling, and sa iba naman, bullet journaling or taking down notes. So, maraming iba-ibang klaseng journaling. Pero ngayon, ang nauuso is combination siya ng junk journaling, memory keeping, and note-taking. Anong ibig sabihin nun? Junk journaling, alam mo yung sa buong araw na nasa labas ka or kung ano ginagawa mo. Minsan, di ba, kunwari nag-date kayo o lumabas ng barkada, pamilya, may mga table napkins na parang tinatago mo, may mga little notes. So sa junk journaling, yun yung nilalagay mo sa notebook or journal mo. Bakit? Kasi it helps you pag tiningnan mo, ay, kumain pala kami dito. I-recall po yung ito pala yung mga kasama ko. Yes. Memory keeping, mostly photos naman. Tapos maglalagay sila ng little snippet kung ano yung naramdaman nila, sinong kasama nila. Tapos yung iba, bullet journaling, yun yung minsan mga to-do list para maging mas productive ka. So iba-iba actually yung forma talaga ng journaling. So parang ano po talaga siya, yung thoughts lang din natin, inilalagay po natin sa papel. Yes, importante kasi yun. Kasi lalo na sa mundo ngayon, lahat fast-paced, lahat parang 15 seconds lang, iba na. So minsan, kailangan mong isulat para mawala siya sa isip mo, andon lang siya, or kailangan naman para makatulong sa mental health mo na mailabas mo lang lahat. Kasi sabi nga nila, minsan there are things you should not post. So, isulat mo na lang sa journal mo para nailabas mo siya sa sistema mo in a safe space. Ayun. At ito na nga, Miss Cathy, pwede niyo po ba kaming turuan ng step by step na kung paano po bang gagawin for journaling? May kit para sa'yo. May kit ba? So, meron ka na dyan. Ayan. Ano ba laman So, ito? actually, sa journaling, tama yung sinabi mo. Notebook lang siya and ballpen. Pero kasi syempre yung iba, gusto nila yung I-design. may arte, di ba? Kaya yung arty. Kasi gusto mong designan. Pero hindi kailangan, hindi siya necessary ha. Yun ang lagi ko sinasabi. Journaling is really just pen and paper. Pero kung may extra budget ka naman, or may mga anak ka na may mga stickers na, makigamit ka na lang din. So katulad na itong mga makikita mo dyan. So, basics of journaling is notebook. Notebook, susulatan. Itong mga pens natin. Ayan. Ballpen. Ito yung tinatawag lang tape, colorful tape, or ang proper name niya is washi tape. And then, syempre, glue and scissors. Kasi, pag magugupit ka nga ng mga kung ano-ano. Ngayon, ang marami, natatakot sila mag-journaling. Kasi, hindi ako magaling mag-design. Hindi ako marunong mag-drawing. Ganun ba dapat po? Pwedeng ganon, pero hindi kailangan. It's really just you writing down your thoughts. So, sulat ka lang. Ngayon, kung gusto mo ng designan, lagyan mo ng picture, pwede. Paano kung simple lang? Okay lang yon. Kasi nga, journaling is supposed to be a safe space. Ang only approval na kailangan mo, sarili mo. Also, lagi ko sinasabi sa mga workshops ko, kung may kaibigan ka na tinignan yung journal mo, tapos sabi, ay, ang pangit. You don't need that kind of energy sa buhay. Diba? Kasi it's pen and paper.
it's supposed to be something that makes you happy. Tsaka wala namang mag-check. Hindi na hindi mo siya mag-gradean. kailangan hindi mo siya kailangan i-post, hindi mo siya kailangan i-display. Ngayon, kung gusto mo naman kasi it's a happy memory, Opo. pwede rin 'yon. Okay. 'Di ba? Pero kung may mag-comment yung mga tao, dadma ka lang kasi it's just about you. Oh, tsaka yung pagiging individual mo, yung expression ng sarili. Exactly. Dapat walang judgment. Walang Kasi, judgment. kasi parang kumbaga flavor mo, kung Yes, paano mo style express yung mo, sarili diba? mo. Kung anong gusto mong ilabas doon. So, ikaw lang yon. So, hindi mo kailangan parang ma-intimidate, oy, blank page, di ko alam kung saan ko sisimulan. Meron akong mga kakilala ang journal nila, 1 word a day. One word a day? Yes, kung ano lang yung day na yon, parang pwede bang Galing ah. happy, sad, Okay. stressful. Meron namang iba, little snippet. So, yan, pwede yung gawin. Gugupitin mo tong ganito. Opo, ayan. Sige. Diba? So, like, ayan, I am a child of God. Opo. Pwede mo ilagay. Then, how does this make you feel? Sulat mo. Diba? Okay. Kung minsan kasi gusto mo, pero hindi mo alam anong isusulat mo, ang tawag na kailangan doon, journal prompts. Okay. So, yung iba, pwedeng mag-Google online. Pwede naman din nila na may mga ganito sila. So, like, eto, let everything you do be done in love. How does that make you feel? And then you write something. Kasi, it's also a great way to kind of test your memory para ma-sharpen din palagi. Opo. Kasi minsan, di ba, ganun lang natin ng ganun. Cellphone. Hindi na minsan nahahasa yung utak natin. So, this is a really great way to dump your thoughts, sharpen your mind, Okay. and then to remind you what are the good things in life. So like ako, I have this. Ay, ayan. I write 3 things or 3 or 4 things a day. 3 to 4 things. Oo, na I'm grateful for. Okay. And then for the start of this year, I chose, kasi diba yung first 3 days was 2025. I chose 3 things. Sabi ko, God first, me second, family next. Kasi I realized sa buhay, unahin ko muna si God, sarili ko. Hindi pwedeng ibang tao. Kasi if I'm not okay, Yeah. Hindi I ka can't take care of others. makakapagpalaban. So, this is a good way for me to remind myself, ano bang nangyari last week? Kasi di ba minsan hindi natin alam kung nangyari na kahapon. So, eto, it can remind me if I'm having a bad day, I'm just having a bad day. It's not a bad life. Tsaka ang ganda po nun na parang may memory recall ka rin Yes. na very helpful po sa natin, sa brain natin. Pero yung mga benefits po nito, syempre yung sa stress, di ba po, nakaka-ano siya sa stress. ganun. Actually, nagpa-workshop ako before for a company na nung una sabi ko, ay, parang hindi naman bagay. Kasi ano sila, skilled workers, manual labor. Mga lalaki na batak. Kasi mga macho. Tapos sabi sa Kulado. akin nung isa, ano bang makukuha ko dyan? Ano makikita ko? Then I said, kasi papagod kayo sa physical labor, hindi naman siya physical, may mental. Kasi pag nagkamali kayo, buildings collapse. So, nung ending, binigyan ko sila ng prompts, I reminded them, what are you grateful for about your job? Yung job mo, how does it impact other people? So, parang naalala nila na, hindi ako ang manual laborer lang. What I do matters sa ibang tao. Yung ending, nakita ko, alam mo yung ang ganda tingnan na may mga very macho guys. Tumitingin sila ng stickers, nagkukuha sila ng papel, nagdo-drawing na sila. Tapos nung end ng workshop namin, pwede po bang akin na lang to, uwi ko to? And I'm like, actually lahat po nandyan sa inyo na. Pwedeng iuwi, pwedeng ituloy sa bahay. Pero hindi kailangan araw-araw ha. Okay. Pero ayun nga po, sana tatanungin ko kasi baka ma-pressure sila once na, ay, kailangan kong tapusin Kailangan ko magsulat. yung mga sheets ng ano ko. No, yung hindi. Actually, pages perfect ng example. Kagabi, pagod na ako. Kasi ang dami ko ginawa. Hindi ako nakapagsulat. Okay. Okay lang yon. May mga araw talaga na masaskip mo. Opo. Minsan linggo, kasi wala, drained ka, pagod ka, masyadong maraming nangyari. That's okay. Walang hard rules ang journaling. Ako before, I think I skipped a few months, something happened. So hindi, okay lang din yun. Yun, nakakatuwa naman. At least yan, mga kasangbahay, meron na kayong idea ha sa kung ano ba talaga ang journaling. Di kailangan ma-pressure. Ano lang talaga, kung kailan mo lang feel, doon mo lang gawin ang pag-journaling. O, ayan, mga kasama, ano bang natutunan nyo sa ano natin, sa mini discussion namin with Miss Cathy. Pero sana mamaya makapag-journal din kayo ha. Oo. Mabilis lang siya, masaya, and it will really help your mental health. Ayan, later papakita namin sa inyo kung paano kami nag-journal. Yeah. Naging kontrabida. Tini Bells, kumusta naman kayo dyan? Hey!
nakakatuwa. Actually, kasi kami dito nagsisimula na kami mag-journal. At na-realize ko na kapag nagaganto pala, parang ang sarap pag may music. 'Di ba? Parang yung energy, pwede mo rin mailagay doon sa pag-journal mo. Kaya naman, nag-invite tayo mga kasabay. May bisita tayo ngayon, saktong-sakto. Isa silang talented band mula po sa Davao na siguradong magdadala sa atin ng fresh vibes at new music. Kaya wag na nating patagalin pa. Let's welcome Midsummer with their latest song, Kailan Kaya? Sa ilalim ng buwan nakapikit, tanong ko sa sarili, hanggang kailan maghihintay? Laging tanong, walang sagot, parang ulap sa langit na di mahawakan. Ang puso'y pagod na sa mga maling akala. Tama bang umasa may darating ka? Kailan kaya mahanap ang pag-ibig na totoo? Yung hindi pa naginip lang. Kailan kaya yung mamahalin ako ng tama? Hindi na muling lumuluha ka. Natingin sa salamin, may kulang ba sa akin? O sadyang laro lang ng tadhana? Puso ko'y nababalsa, parang alon sa dagat. Di mapakali, ang puso'y pagod na sa mga maling akala. Tama bang umasa may darating pa? Kailan kaya mahanap ang pag-ibig na totoo? Yung hindi pa naginip lang. Kailan kaya mamahalin ako ng tama? Hindi na muling luluha ka. Kailan kaya mahanap ang pag-ibig na totoo? Hindi pa naginip lang. Kailan kaya mamahalin ako ng tama? Hindi na muling luluha ka. Thank you for that heartfelt performance, Midsummer! Uy, syempre, welcome back dito sa aming programa, ha? Welcome sa Good Morning, Kuya! Pwede ba, pakibati naman muna yung mga fans ninyo, yung mga viewers natin. Go ahead. Good morning po sa lahat ng mga nanonood and syempre, especially sa mga family namin all the way from Davao na nanonood and sa mga fans namin na palaging sumusuporta po sa amin. Thank you so much po sa inyo. Naman sila dun sa ano nyo, sa dialect. Tama, no? Dialect. Yes, maayong buntag sa tanan. Maayong buntag pala sa kanila. O bago tayo mag-chikahan dito, no, kilalanin natin ulit ang mga members ng Midsummer Band. Isa-isa tayo, simulan sa vocalista natin hanggang sa ibang members. Sige, pakilala kayo isa-isa. So, ako nga po pala si Julie, yung vocalist ng Midsummer. And I am Renz, the keyboardist of Midsummer. Hello, I am Brian po, the drummer of Midsummer. Hi guys.
Hi everyone, I'm Josiah Rios from Midsummer, lead guitarist. At ang ating rhythm guitar. Si JM din po pala yung aming bassist. Shy type si JM. Yato si JM. Pero aside dyan, no, congrats natin sila dahil ang song nila na Bula ay kasama sa Best of Fresh Finds Philippines 2025 ng Spotify. And syempre, congrats sa inyong upcoming single. Ayan, at nakita natin yung growth talaga ng Midsummer dito sa Good Morning Kuya. Dahil pinerform niyan dito before ma-release this Friday. So, pag-usapan natin itong bagong song nyo na Kailan Kaya. Naku, balita namin si Julie, ang composer ng song na ito. At ito yung first song sa banda na ikaw ang sumulat. Sige, pwede ba ikwento nyo sa amin kung paano nabuo itong kantang to? Yung Kailan Kaya po is, hindi naman talaga po ako yung sumulat sa lahat ng parts. It's still like collaborative work. And kahit sa yung ibang single namin, collaborative work pa rin. Pero majority lang po yung ng Kailan Kaya is si Julie po talaga sumulat. Majority. So, siguro base ba yan sa experience mo, Julie, sa life experience mo talaga? Minsan, napapatanong ako kung kailan kaya dadating yung taong magmamahal ng tama sa akin. Uy! Grabe yun. Wala Noon dyan yun. sa mga kasama mo. Noon yun. Bakit may ganit? Wala po akong idea. Pero si Joshua talaga. Pero syempre baka may gusto po kayong batiin na dito sa ating ano. Ano ba yun, Joshua? Bakit ka ba kinikilig? Parang kinikilig tong kasama ko. Pero pwede di ba i-promote yung mga social media nyo naman para maabangan namin yung iba ninyong mga kanta pa sa future, sa hinaharap. You can stream our songs on Spotify, Apple Music, YouTube, and all digital streaming platforms. And also, you can follow us on Facebook, Instagram, Twitter. TikTok, and Twitter and X, Threads. which is currently X. So, Yes, Midsummer currently PH po. Yun. Lahat ng social media. Tsaka syempre, i-add nyo sila sa inyong favorites dyan sa Spotify, ang Midsummer. And don't forget na abangan this Friday ang kanilang newest song na Kailan Yun, of Kaya. course. Hihirit pa tayo ng isa kasi laging ganon. Hindi pwedeng isa lang ang Siyempre. pinaperform. Dapat may pasobra dahil special yung ating mga kasabahay. Kaya, mamaya, ano ba yan, Joshua? Sinasaktan po ako nito. Kaya naman, narito ulit ang Midsummer! Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na hindi mapupunta sa kurakot ang 2026 national budget. Pananatili ng unprogrammed appropriation sa 2026 national budget, kinundina ng ilang kongresista. 1.015 trillion pesos budget ng Department of Education, tiniyak na mapupunta sa mga guro at mag-aaral. Itinakdang benchmark ng UNESCO para sa education spending na abot sa kauna-unahang pagkakataon. Isa ng ganap na batas ang 2026 General Appropriations Bill matapos lagdaan kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak ng Malacanang na pork barrel free ang pambansang pondo para sa taong ito. Narito ang report ni Nel Maribuho. Kasama ninyo kami sa layunin tiyakin na ang budget ng bayan ay para sa bayan. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Hindi papayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makurakot ang pera ng bayan.
Ito ang binigyan diin ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati sa signing ceremony ng 2026 General Appropriations Bill. Nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos ang pambansang pondo para sa taong ito. Ayon kay Pangulong Marcos, mas magiging maingat ngayon ang pamahalaan sa paggasto sa pambansang budget. Sa national budget ng 2026, malinaw ang direksyon ng inyong pamahalaan. Magiging mas masinop, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Ang bawat programa at proyekto ay dadaan sa masusing pagsusuri upang masiguro na ito ay may malinaw na benepisyo sa mamamayan, lalo na sa sektor na mga nahigit na nangangailangan. Ang 10 departamento na nangunguna na may malaking budget ay ang Department of Education na may mahigit 1 trillion pesos budget. Sunod ang Department of Public Works and Highways na may 530.9 billion peso budget, 448.1 billion pesos sa Health Department, Department of the Interior and Local Government na may 310.5 billion pesos, Defense Department na may 310 billion. Nakakuha naman ang Agriculture Department ng 297.1 billion pesos, 270.2 billion pesos ang Department of Social Welfare and Development, 141 billion naman ang inilaan para sa Transportation Department, Labor Department na binigyan ng 73.6 billion pesos at Judiciary na may 70.6 billion pesos. Pagtitiyak naman ni Executive Secretary Ralph Recto, walang anumang uri ng pork barrel sa pambansang pondo ngayong taon, taliwas sa pahayag ng ilang mambabatas. Sa tingin namin, pork barrel free dahil hindi naman pwede makialam ang legislator pagdating ng executing the budget at purely executive function na yan pagdating ng execution of the budget. Aabot naman sa 92.5 billion pesos ang vinito o hindi inaprubahan ni Pangulong Marcos sa unprogrammed appropriations. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinundena ng ilang kongresista ang pananatili ng unprogrammed appropriations o UA sa 2026 budget. Ito ay kahit may 92.5 billion pesos na halaga sa UA si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Hindi sapat ang pag-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 92.5 billion pesos na halaga sa unprogrammed appropriations o UA sa 2026 national budget. Tumutukoy ang UA sa mga programang mapopondohan lamang kung may sobrang kita ang gobyerno. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, nakatakda na niyang questionin ang UA sa Korte Suprema dahil unconstitutional o labag ito sa saligang batas. So I will have to challenge it before the Supreme Court. Kukunin ko lang yung huling pinirmahan ng ating Pangulo at we're already drafting the petition. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. Tinawag naman pampalubag loob ng makabayan lawmakers ang pag-veto ng bilyong pisong halaga ng unprogrammed appropriations. Sa gitna nila ito ng pananatili ng bilyong pisong halaga ng pork barrel funds sa pambansang pondo. Para naman kay House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, shadow pork ang unprogrammed appropriations. Wala rin anya itong depinido at tiyak na revenue resources. Nagbabypass sa constitutional safeguards at isinusuko ang congressional power of the purse sa desisyon ng ehekutibo. Giit naman ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, simulat sa pool, dapat walang unprogrammed appropriations at patronage-based programs sa national budget. Naniniwala rin ito na kung walang mga pagtutol na ginawa ang publiko, posibleng mas mataas pa ang pinayagang alokasyon para sa unprogrammed appropriations ngayong taon. The President's veto of unprogrammed appropriations items in the 2026 national budget is the direct consequence of popular vigilance and pressure.
On the contrary, without the recent waves of citizens' protests and calls for transparency, the Marcos administration would have likely permitted a much higher UA for this year. Samantala, tiniyak naman ni Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III ang istriktong congressional oversight sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa 2026 national budget. Giit pa nito, hindi pa hintulutan ang katiwalian. Wala ring shortcuts at excuses dahil ang pera ng bayan ay dapat magamit para sa taong bayan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makasaysayan ang taong 2026 para sa Department of Education matapos maaprubahan ang higit 1 trilyong pisong budget para sa ahensya. Sa unang pagkakataon, naabot ng Pilipinas ang UNESCO benchmark para sa education spending. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Mas mararamdaman ang mga reforma sa sektor ng edukasyon ngayong taon. Ito ang inihayag ni Education Secretary Sani Angara matapos aprubahan ang higit 1 trilyong pisong budget para sa Department of Education sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Ayon sa kalihim, ito ang kauna-unahang pagkakataon na naabot ng Pilipinas ang benchmark ng UNESCO para sa education spending. Aniya dahil sa pondong ito, mas mapapabilis ang pagtatayo ng mga gusali, pagbili ng mga aklat at ang malawakang digitalization sa mga probinsya. Sa ilalim ng 5-point reform agenda ni Secretary Angara, nakatakdang paigtingin ng DepEd ang mga programa na tutugon sa matagal ng hamon sa classroom backlog. Ayon sa ahensya, 85.3 billion pesos ang inalaan sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan, kasama na rin ang pagsasaayos at rehabilitasyon ng mga kasalukuyang gusali ng paaralan. Samantala, 19.5 billion pesos naman ang inilaan para sa produksyon ng mga textbook at iba pang learning materials ng mga mag-aaral. Pagdating naman sa teknolohiya, mahigit 10 bilyong piso ang ilalaan upang masiguro ang mabilis na internet at sapat na computer sa bawat paaralan. Magbubukas din ang kagawaran ng libu-libong bagong posisyon para sa mga guro, school counselors at administrative officers upang mas mapabuti ang serbisyo at mabawasan ang bigat ng trabaho ng mga educator. Bukod sa gamit at pasilidad, binigyang diin din ni Secretary Angara ang kalusugan ng mga bata, kung saan sa tulong ng mahigit 25 bilyong pisong pondo aniya para sa Expanded School-Based Feeding Program. Sa pondong ito, tiniyak ni Secretary Sani Angara na mapupunta ang malaking halaga sa mga programang direktang makikinabang ang mga guro at mag-aaral. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ang kampo ni Sara Diskaya at 8 pang kapwa akusado ng motion to quash o motion para ibasura ang warrants of arrest laban sa kanila. Kaugnay ito ng pagkakasangkot umano ng mga akusado sa 96.5 million pesos na halaga ng Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kahapon, nagsagawa ng pagdinig ang Branch 27 ng Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City, Cebu, kaugnay ng kanilang kaso. Inaasahang re-resolbahin ng hukuman ang motion hanggang sa huling araw bago ang kanilang arraignment sa January 13. Nakaharap na rin sa reklamong pandarambong o plunder si dating ako Bicol Representative Zaldico. Samantala, naghain naman ng kontrasalaysay sina Senator Joel Villanueva at dating Senator Ramon Bong Revilla kaugnay ng mga kinakaharap nilang reklamo sa flood control projects. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ni Department of Justice o DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, bukod sa reklamong paglabag sa anti-graft law, nahaharap na rin sa reklamong plunder si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa DOJ. Dagdag pa ni Martinez, kabilang sa mga kapwa-respondent nito ay mga taga-Department of Public Works and Highways o DPWH. Kaugnay pa rin ito sa anomalya sa flood control projects. Walang ibinigay na halaga ang DOJ kung magkano ang sangkot sa plunder complaint. Isinagawa na ang preliminary investigation kahapon, ngunit wala kahit abogado na dumating siko.
Then we have one additional case for plunder, specifically against former Ako Bicol Representative Elizalde Co. So all these are undergoing preliminary investigation. Sa ilalim ng Republic Act 7080 o Anti-Plunder Act, hindi bababa sa 50 million pesos ang halaga upang makasuhan ng plunder at kinamkam ito ng higit sa isang beses. Samantala, naghain na ng counter-affidavit si Senator Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla kahapon. Kaugnay ito ng kinakaharap nilang reklamo, kaugnay ng flood control projects. Kapwa pinabulaanan ni Villanueva at Revilla ang reklamo laban sa kanila. Pinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Our only question is how possible is it for one man, in the person of District Engineer Alcantara, to carry 150 million in cash and bring it to that particular place he identified as rest house. Ayon sa mga abogado ni Revilla, hindi dapat tanggapin ang reklamo laban sa kanilang kliyente. Walaan niya itong sapat na batayan para idiin ang dating senador sa reklamo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target ng Department of Health o DOH na maisama sa Zero Balance Billing Program ng gobyerno ang mga ospital sa mga local government units o LGU ngayong 2026. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kasama dito ang mga Level 3 at Level 2 na mga opisina, ospital. Naniwala si Secretary Herbosa na sa pamamagitan nito, mas matutulungan nila ang mga city hospitals o provincial hospitals mula sa pambansang pondo. Matapos maaresto at makalaya rin kahapon, nanindigan ng isang retiradong general na wala umano siyang balak pabagsakin ang gobyerno. Ito'y kaugnay ng kanyang kasong inciting to sedition. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Inaresto sa airport ng umaga, nakapagpiyansa rin kinahapunan. Ganito ang naging eksena para kay retired Air Force General Romeo Pocis kahapon, kaugnay ng kanyang kasong inciting to sedition na nag-ugat umano sa kanyang panghihikayat sa publiko at kapwa retired generals na bumaliktad sa administrasyon. Ngunit ayon mismo sa dating general, wala umano siyang anumang intensyon, maging ang kanyang grupong United People's Initiative na mag-aklas laban sa pamahalaan. Parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao na tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo na nararamdaman natin. Giit nito ang kanyang mga social media post ay pawang pagbibigay lamang umano ng saloobin at pagkadismaya sa mga opisyal ng gobyernong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Dagdag pa nito, nagtataka siya kung bakit siya kinasuhan, gayong mayroong mas malalaking individual na sangkot sa katiwalian na nananatiling nasa labas ng kulungan. Ang hindi natin maintindihan at kinakababahala natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, hinuhuli, inaaresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga nagkumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam na inaantay natin na makulong, mapanagot, pero wala. Samantala, nanindigan rin ang dating general na patuloy nilang ipapahayag ang kanilang saloobin sa publiko tungkol sa mga nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nakahanda silang maging force multiplier sa Land Transportation Office para hulihin ang mga e-trike na dadaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Samantala, mas lumawak na ang mga lugar na pinagsasagawaan ng operasyon ng LTO para hulihin ang mga naturang uri ng sasakyan. Narito ang report ni Benedict Samson. Inalawak pa ng Land Transportation Office sa mga lugar na pinagsasagawaan nila ng operasyon para manghuli ng mga electric vehicle na e-trike sa listahan na ibinahagi ng LTO.
Kabilang sa mga lugar na bawal daanan ng e-bikes at e-trikes ay ang EDSA, C5 Road, Rojas Boulevard, Quirino Avenue patungong South Luzon Expressway, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, Marcos Highway at Sumulong Highway. At ngayong seryoso ang Land Transportation Office sa pagpapatupad nito, inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority na tutulong sila sa LTO sa mga ginagawa nitong panguhuli ng e-bike at e-trike sa kalsada. Dagdag pa ng MMDA, nakadepende naman sa mga ipinatutupad na palatuntunan ng lokal na pamahalaan ang panguhuli ng mga ganitong uri ng sasakyan sa iba pang kalsada. Tandaan nyo, meron naman tayong MMC resolution prohibiting yung mga ganyang vehicle sa ating major thoroughfares. So, hindi naman nagbago yon at tuloy-tuloy naman yung enforcement natin ng prohibition na yan. And then, yung sa mga side roads, ipinaubaya natin yan sa local government. Kasi dumami nga naman talaga ang EV at kailangan ang regulatory niyan ay talagang kailangan higpitan na. Covered naman talaga ng 4136 yan. Kasi pag binasa mong definition ng motor vehicle, any vehicle powered other than human power or animal power. Vehicle yun Sino mang mahuhuli ay maaaring magmulta ng nasa 1,500 pesos at posible rin itong ma-impound. Paalala naman ng LTO na hanggat maaari ay kumuha na ng lisensya ang nagmamaneho nito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, narito pong muli ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po muli sa EDSA Bagong Baryo sa Caloocan City. Sa ngayon po ay maluwag po ang kalsada dito sa magkabilang lane sa mga papunta ng monumento at gayon din po sa mga papunta ng Balintawak. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, as of 7:27 in the morning, maluwag pa rin naman po ang daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng NLEX. Sa Pardo Service Road sa Cebu City, light to moderate po ang lagay ng trapiko dito sa magkabilang linya papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At sa South Road Properties sa Cebu City, maluwag pa rin po ang magkabilang lane papuntang Talisay City at Mandaue City. At yan ang ating traffic update sa umagang ito. Humarap sa U.S. Federal Court sa Manhattan itong Lunes si Venezuelan President Nicolas Maduro at nag-plea ng hindi guilty sa mga kasong narco-terrorism, cocaine conspiracy at illegal na armas matapos siyang arestuhin at dalhin sa Estados Unidos sa isang operasyong pinamunuan ng U.S. Ang detalye ng balita sa ulat ni James Puntuyan live. Yes, James, good morning. Good morning Kuya, good morning sa iyo Kat, sa ating mga kasambahay. Sa pagdinig sa Manhattan, pinabasaan ng hukuman si Nicolas Maduro ng 4 na kriminal na kaso, kabilang ang narco-terrorism, conspiracy sa pagpasok ng cocaine sa US at pagmay-ari ng mga iligal na armas. Kasama ni Maduro ang asawang Cecilia Flores na nag-plea ng not guilty sa mga kaso na iniharap laban sa kanya. Ayon sa mga prosecutor, si Maduro ay inakusahang mamuno or namuno sa isang malawak na cocaine trafficking network na may kaugnayan sa mga international drug cartel at armadong grupo sa Latin America. Pinaniniwalaan ng US na ginamit niya ang kanyang mga posisyon sa gobyerno sa loob ng mahigit 2 dekada upang payagan ang pagpasok ng droga sa Amerika. Habang isinasagawa ang pagdinig, nagtipo ng mga taga-suporta at mga kalaban ni Maduro sa labas ng korte. Samantala sa Venezuela, nagpalabas ang pamahalaan ng isang emergency order na nag-uutos sa pag-aresto ng sino mang sumuporta sa operasyon ng US at tinalakay din ng United Nations Security Council ang legalidad at mga epekto ng nasabing raid sa international law. Itidakda ng hukuman ang susunod na pagdinig sa March 17. Sa gitna ng mga tanong ukol sa international na batas at soberanya, nananatiling kontrobersyal ang paghahanda ng korte sa kaso habang patuloy na binabantayan ng buong mundo ang mga posibleng political at diplomatikong epekto ng kanyang paghaharap
sa USA. Yan ang ating latest na update mula dito sa Amerika. Back to you, Kat. Maraming salamat, James Buntuyan, live mula sa Maryland, USA. Nagsagawa ng airstrike ang Israel sa Lebanon kahapon. Target umano nito ang military infrastructure sa mga village sa Hamara at Ain el Tine. Ayon sa Israel, target nila ang mga militanteng grupo na Hezbollah at Hamas. Noong December 2024, nagkaroon ng ceasefire deal ang dalawang mga bansa kasunod ng giyera sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Isang matibay na pundasyon umano para ibalik ang relasyon ng South Korea at China ang ginawang pakikipagpulong ni South Korean President Lee Jae-myung kay Chinese President Xi Jinping. Kahapon, nakapagsagawa na ng bilateral meeting ang dalawang leaders sa Great Hall of the People sa China. Magsasagawa ng 4 na araw na state visit ang South Korean President sa China. Sa official X account ni Lee, ibinahagi naman ito ang kanyang pagkuha ng selfie kasama si President Xi at ang asawa nito. Nagpanik at natakot ang ilang residente ng Barangay Matuber sa bayan ng Datu Blas, Sinsuat, Maguindanao del Norte matapos mamataan ang isang ipo-ipo sa kanilang lugar. Bagamat hindi direktang tumama sa barangay, nagdulot ito ng matinding pangamba sa mga residente, lalo na sa mga nakatira sa coastal areas. Sinabayan pa ito ng malakas na ulan at hangin. Ang insidente na lalo pang nagpaigting ng takot ng mga residente. Patuloy ang paalala ng mga lokal na otoridad sa publiko na manatiling alerto at agad magtungo sa ligtas na lugar sakaling muling makaranas ng masamang panahon. Isa ang naitalang nasawi at ilang residente ang naapektuhan ng pagbaha sa ilang bayan sa Negros Oriental. Dulot ito ng matindi at patuloy na pag-uulan nitong nakaraang weekend. Ayon kay Police Captain Stephen Polinar, spokesperson ng Negros Oriental Police Provincial Office, ang biktima ay isang 58 taong gulang at residente ng sitio Bayang, Barangay Tabon, Valle Hermoso. Iniulat din ng Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagbaha sa Bindoy, Manjuyod at Tayasan, habang landslide naman ang naitala sa sitio Nagabuto, Barangay Nagabulod sa Bindoy at sa Barangay Ulay at Tagbino sa Valle Hermoso. Ilang spillways at kalsada rin ang pansamantalang hindi madaanan. Ilang lugar ang nakaranas din ng kakulangan sa tubig at kuryente. Hinihintay pa ang karagdagang impormasyon tungkol sa nasirang flood control infrastructure at kabuoang bilang ng mga apektadong residente. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayong magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Good morning mga kasangbahay! Eto na nga ang ating ipe-prepare na breakfast for today. Madaling-madali lang. Kaya kung meron kayo ng mga ingredients na to, sundan nyo. Dahil ang gagawin natin ngayon ay French toast. Wow, nakakayaman, no? Pero madali lang po yung mga ingredients natin. So, meron tayo, syempre, kailangan natin ng bread. Kasi kailangan yan for the toast. Ayan, 40 pesos po yung bread natin. Pero hindi 3 piraso. Yung buong pack po yan ng ating tinapay. Atin pong itlog, meron po tayo dito, yung kanina binanggit ko, no, isang tray, pero 2 lang po yung gagamitin natin. So nakalagay naman po sa screen yung mga presyo po ng atin pong mga ingredients for today. Meron tayong full cream milk, meron din tayong brown sugar, kung wala kayong brown sugar, white sugar is okay. Meron din tayong butter, and meron din tayong cinnamon. So ang total po nito, 135 pesos. Marami-rami na po kayong magagawa dito mga kasangbahay. So, yung eggs po natin, ito na, nilagay ko na sa isang malaking bowl. Tapos, hinaluan ko na siya ng konting sugar para mas madaling ma-dissolve.
Tapos, lalagyan natin siya ng milk. So, ito 2 eggs lang to. Tapos, 2 tablespoon ng sugar. Opo, medyo marami-rami pong sugar yung atin pong hinalo po dito, no? Kasi, para medyo matamis yung morning natin. So, after that, halo lang po ng konti. Kahit naman di sobrang tamis to or medyo matamis, carry lang. Actually, yung French toast, pinaparisan talaga siya ng something savory para di kayo masyado maumay. Tapos, masarap siya ka-partner ng black coffee. So, dito ang lagay lang tayo a dash of cinnamon. Yan. Diba? Ito yung mabibili nyo sa mga mga restaurants na kunwari nag-o-offer ng mga breakfast item. Medyo sosyalin, ganun. Kung gusto nyo ma-level up yung inyong breakfast item, ito. Medyo special to. Yan. So, habang dinidissolve natin yan, maglagay tayo ng butter sa pan. This is already heated. Yan, para mas mabilis siyang malusaw. And while it is melting yung ating butter, pwede na tayong mag-dip ng ating bread. First bread. Kahit di naman sobrang tagal. Tapos, yung kabila din. Yan. Tapos, diretso na siya dun sa pan. Alalay lang po sa fire. Then, next bread. Okay. Dip-dip lang. Yung iba ayaw ng sobrang tagal na dinidip kasi nga nagiging soggy yung bread. Kasi ang usual po na ginagamit na tinapay dito, yung tinatawag nilang brioche bread. Pero dahil wala tayo nun ngayon, regular na tinapay, white bread is okay. Hintayin lang natin siyang mag-brown. Pero, ayan, sa ganitong point, di pa yan nagba-brown mga kasambahay. Tapos, mag-melt pa tayo ng konting butter dahil masarap ang butter. Yan. Medyo sinful, para sa umaga. Pero okay lang yan. Di naman palaging ganito yung breakfast item. So, I think kasha naman tong isa pa. Lagay na natin siya. Okay. Yan. Perfect. Okay. Diba? Punas ng punas. Hugas ng hugas yan. So, hindi pa siya, nagba-brown. Pwede po ba natin ganun yung electric fan konti? Yan. So, kayo mga kasambahay, ano ba ang inyong breakfast ngayong umaga? Nakakapag-breakfast pa ba kayo? Ayan, medyo maganda na yung kabilang part. Hindi tayo ulit maglagay. I like butter. I super love butter. Ayan. At syempre, kailangan nating simulan yung 2026, sa pagkakaroon ng bagong skill. At yan po yung calligraphy at yung journaling. Kaya, puntahan muna natin yung iba nating mga kasama, para dun sa kanilang journaling session. Sulat mo. YouTube na to. Maganda na yung sulat mo, Joshua. Oo, Joshua. Parang mayroon na YouTube dito. At para turuan tayo nito in a simple and easy way. Mga kasama tayo ngayong umaga. In the red corner. Parang iba naman yan. Ano ba? Kaya kami ng battery. Mga kasangbahay, nag-flip ako ng konti, pero ibabalik ko din to maya-maya kasi medyo unstable yung heat natin. Gusto ko lang mapantay yung browning effect natin. Yan. At this point, konting brown pa, tapos kailangan kasi maluto kasi may eggs. Alam naman natin, di ba, pag hindi naluluto yung itlog ng maayos, maaari na maging mabiktima pa tayo ng salmonella. So, ayaw natin yon. So, kailangan properly cooked yung ating eggs. Ayan. But this is also healthy naman kasi, syempre, merong itlog, protein yan, may konting sugar, brown sugar naman yung ginamit natin, tapos may milk o calcium yan, mga kasangbahay.
Syempre, hinay-hinay lang to dun sa mga medyo ayaw nilang tataas yung blood sugar nila, no? May mga problema po, yung mga diabetic, ganyan. Pero babalansihin natin kasi lalagyan natin yan ng fruits later. So, meron tayong pambawi. Tapos honey. Yung iba maple syrup yung ginagamit, but today gagamit tayo ng honey kasi we know that honey is very high siya sa antibacterial properties, 'di ba? So, siya, magandang pampaboost din ng immune system lalo po sa sa panahon ngayon, dami-daming may sakit. Pero yun nga po, optional lang naman yung honey, pero kung wala kayo talagang honey maple syrup, okay lang din. Pero kung wala, powdered sugar, yun po yung ginagamit po ng ating mga, yung mga nasa restaurant. Ganyan. Medyo matagal siya mag-brown. Tayo lang natin siya mag-brown kasi yun yung perfect color for the French toast. Lagyan pa natin ng konti. We love butter. Alam niyo ba mga kasangbahay, that fat is flavor. Kaya ang sarap-sarap ng butter sa mga ayan. Okay, I think ready na yung mga kasama natin dyan sa kanilang journaling session. Sige nga, puntahan nga muna natin sila ulit. Tapos na yung journaling, mag-move on ka na. Nandito na kami sa calligraphy session. Tapos na ba At para turuan tayo nito in a simple and easy way, kasama natin ngayon si Miss Catherine Jane France. Hi. Good morning at welcome po sa Good Morning. Hello, good morning Kuya, and good morning po sa inyo, and good morning din sa mga nanonood ng Good Morning Kuya. Enjoy na kami dito. Ayan. Good morning po. Okay. Miss Kate, ito kanina tinuturuan mo kami, pero para sa mga kasangbahay po natin na beginners, para po sa kanila, ano po ba yung ibig sabihin ng calligraphy? Yeah. At paano po ba ito naiiba dun sa normal po na handwriting? Ang calligraphy this is the art of beautiful writing. Wow. Actually, it helps you slow down, and it also helps you to focus on, and you can feel every stroke on it. Actually, it's also therapeutic kasi kapag nagsustroke ka, pag nagsusulat ka, nakafocus ka dun sa sinusulat mo, and yung utak mo naka-silent. And once naka-silent siya, hindi mo na mapapansin na, ay, ang ganda na pala ng ginagawa ko. Ayan. Pero sa mga gusto pong mag-start, kunyari, beginner na mag-start ng calligraphy, ano po ba yung pinaka-bare bones na kailangan nila na tool? materials? Actually, we can use the soft tip brushes, katulad kanina yan, Ito just yung like soft that. Katulad niyan, soft tip brushes. And also, syempre, kailangan din natin ng paper. Ayan. Actually, it's all about you, the paper, and also the right tool. For beginner-friendly, kailangan natin ng soft brushes, katulad ng hawak ni Totoo, Sir mas madali Joshua. nga to. And then, for more, meron din tayong hard tip. Yeah. So, mas matigas po yung tip nito. Mas matigas siya. Parang ganito. Yeah, katulad din na. Okay. Ayan, bukod po dito, meron pa po bang ibang tool na ginagamit sa calligraphy? Yes. Meron din tayong fountain pens. Yeah. So, we can also use the fountain pens for our calligraphy. So, yun nga, it's all about slowing down. Mag-focus tayo dun sa pagsusulat. Actually, nung una, hindi talaga maganda rin. Kung papansinin niyo po yung sulat ko na talagang sulat, hindi siya kagandahan. Nagsimula din kami sa pangit. Pero as times goes by, gumaganda ng gumaganda. Ayan. Sige, turuan niyo nga po kami at ang ating mga kasangbahay. Ano po ba yung technique when it comes to stroke na dapat matutunan ng ating mga kasangbahay when it comes to calligraphy? Alright, so sige, let's start. Una, kailangan yung downstroke muna. Yung pagka-downstroke niya, kailangan mataba siya. Mataba. Pagka-down. Strokes muna natin. Yung downstroke mo, pa-down, mataba. Mataba. Yan. Alright. And then, for the upstrokes, kailangan yung fine lang. Manipis. Manipis. Sa calligraphy, kailangan makita yung differences ng mataba and then ng manipis. Okay? So, yun lang po yung kailangan tandaan ng ating mga viewers. Kapag pababa, mataba. Pag pataas, manipis. Pababa, siguro ako ng pababa. Ayan. So, for circle naman, syempre, combination ng mataba at saka mapayat. Kaya. So, pataas,
manipis, and then pababa, mataba, and then idudugsong nyo lang dun sa dulo. Ayan, like that. Yan. Ganun pala. Yes, ganyan. So, practicein nyo lang siya. talaga. Yeah, practicein nyo lang siya kasi hindi naman siya agad na perfect agad. Actually, ang pinaka-challenge dito is pagiging impatience Kasi kapag nakikita mo yung ibang gawa nila, sobrang hindi talaga parang perfect. So gusto mo ganun ulit, ganun pa rin. Pero yung process niya, kailangan mo lang i-enjoy yung process niya. Pakita natin yung sulat namin ni Joshua. Ayan. Mga kasangbahay, maganda ba yung sulat namin? So, kailangan kapag downstroke, makapal. Makapal, kapag up, Kapag pataas, kailangan. manipis lang. So, kailangan talaga yung control mo doon sa ano. Ayan, isa papakita mo, yan. Kailangan andun Kapal talaga yung pababa. control mo. Manipis pag pataas. Yan. Pero, pwede na. Pwede na. Pero kailangan nga yung control mo kasi medyo mabigat yung kamay mo eh. Tsaka kailangan din practicein siya everyday. So, ayun. Ano po bang letters, Miss Kate, yung pinakamahirap isulat sa calligraphy? For me, letter S. Nahirapan din ako sa letter S. Kasi it's a combination of circle, ng up, ng down, up, and down. So, ayun. Sige nga, try nga natin yung S. Sige, kayo po, Miss Celine. Ang hirap. So, up, and then down. Dali-dali lang eh. Mali yata yung ginawa ko. Ayan. Medyo mahirap nga yung S, no? Sobrang challenging din siya for me. Before, yan. Ano ba? Mataba. Yeah, that's Ito. Manipis. Lagi yung tataan, every time na pataas, manipis, and then pag pababa, kailangan Pwede na to. Mukha namang S naman. Okay Ang lang yan hirap for nga ng beginners, S. ha? Tingnan It's niyo okay yung for S. beginners. Ang hirap. Ayan. Hindi, parang isaw yung S ko. But it's okay, kasi lahat kami nag-start sa ganyan. Pero ano po ba yung mga practical tips na pwede nyo mabigay doon sa mga nagsisimula pa lang ng calligraphy? Ano po ba yung mga, sa inyo, sa experience nyo, ano yung ginawa nyo para, yun nga, ma-improve natin itong skill natin? Siguro way back kasi before, nag-attend ako ng workshop to have more experience tsaka knowledge kung paano ba talaga yung tamang technique sa pagka-calligraphy. And ang way talaga is to practice. Kung after neto, sa ating mga kasambahay, pwede kang kumuha ng isang paper and then ng ballpen and then i-practice mo lang. Punuin mo lang. Mag-start ka sa downstroke, sa upstroke, and then mag-start ka sa mga alphabets. Para ka lang bata na nagtatry ulit magsulat ng alphabet. Uy, ang ganda ng gawa niyo po, Miss Kate. Ayan. Ito yung mga works ni Miss Kate. Grabe, sa sobrang tagal na, ang ganda-ganda. Kaya kailangan mag-practice kami ni Joshua araw-araw. Yes, hindi kailangan agad na perfect. Okay? Pero sa paghawak po ba nito, kasi napansin ko yun, nagbago ako ng parang hold ko dun sa pen. Kasi usually, pag nagsusulat ako ganito. Pero nung nag-try ako ng ibang way ng paghawak, parang mas madali siya ngayon. Ganun po ba? Actually, it depends on you kung kung paano, kung ano yung control mo. Nasa control kasi. Pero ideally, kailangan nakaganyan siya. Nakaslant? Nakaslant siya. Para kang nakagahawak ng chopsticks. Okay. Ideally. Pero ako, mas ideally ganun po Pero ako, ang hawak ko, yung kung paano ko maghawak ng ballpen. Okay. So kung saan ka comfortable. Ako ngayon parang nakatutok ng diretso. Pero grabe yung focus nga na kailangan mong i-exert. Kasi iniisip ng utak ko kung dapat manipis na ba, kung dapat mataba na ba. Kaya magugulat ka na wala nang hindi pa sa yung oras, diba? Very mindful. It's also ka sa a hobby din talaga. And therapeutic nga din. Tama. At saka maganda yung kapag nakikita mo na, ay, ang ganda ng sulat ko. Ang feeling mo. Ang galing. Ang galing mo. Naiintindihan na nila yung sulat ko. So, dapat ganyan na yung pen na gagamitin mo lagi, Joshua. Para Sige. maganda na yung sulat mo. Iyan, S pa lang to, hirap na ako. Ako na magsusulat ng mga recipe book ni Ira. Very good yan. Ano ba kasi niluluto ni Ira? Ako gagawa ng ano ba? Nasunog na ba yung tinapay? Egg daw yung recipe. Lagyan natin ng isang egg. Ayan. So, ito na. Kung kayo nag-journaling dyan, nag-calligraphy ako, nag-design na rin ako.
nag-plating na ako ng Parang ating hirap ng French toast. Ayan. So, sabi ko sa inyo kanina, di ba, lalagyan natin ng fruit. So, ngayon, finalize na lang ako ng plating. So, yung last na nilalagay sa French toast is butter. And then, magdidrizzle tayo ng honey. So, kita ba? Ayan. Pakita natin para masaya. Okay? Ayan. Halo ko dyan. Medyo clear lang yung honey natin. O, isa pa. One more. Okay na po ang ating French toast, mga kasangbahay. Very easy and very healthy. Very shala. At ang ating cinnamon French toast. Natakam ba kayo? Yan. Sarap to sa kape. Black coffee. Ayan. Dalhin ko ba to sa inyo? Diyan. Ayan, Joshua. Gusto nyo ba to? Sige, okay yan. Ako na bahala dyan. Tago mo yan dyan. Maraming salamat sa inyong pagluto. At maraming salamat din sa ating calligrapher si Ma'am Kate. No? Sa mga interesado po kasi nabalitaan namin, marami talagang mga enthusiasts din ngayon. Gusto matuto ng calligraphy. Paano po ba nila kayo makokontakt? So you can just contact me sa IG ko, Kate Turon at Kate Turon, and for my Facebook, Katie France. I-follow nyo na si Miss Kate para sa mga gustong matuto ng calligraphy. Pero mas masaya yata ito, nagka-calligraphy tayo habang meron tayong music. Tama yan. From Midsummer. Oo, at saka hindi pa tayo nagkakalimutan na. Kasi titignan naman natin yung mga ginawang journals ng iba pa nating kasama dyan mamaya. Abangan natin kung talagang naging silang artistic sila ngayon at kung ano ba yung mga nasulat nila. Pero bago yan, magbabalitaan muna. Bago ang ating balitaan, may musical treat ulit tayo. Here's to Midsummer to perform their original song, Ilusyon. Makunwari na kontento na ako sa ating dalawa. Di kita masisi, di kita pagmamayari. Pagkasama ka, kulang ang sandali. Di ka ba napapagod? Lang. Di ka sigurado, di pa desidido, nalilito ako kung ano ako sa'yo. Araw-gabi kasama ka, pero bakit merong kulang? Naghihintay na ika'y tumaya o bibitaw na lang. Di ka ba maging akin dahil lagi mong sagot, teka lang sandali. Hindi na mapakali, di naman sa nagmamadali. Nangangambang bigla ka lang aalis. Di na ba'y natatakot na tayo ay ilusyonan? Di ka sigurado, di pa desidido, nalilito ako kung ano ako sa'yo. Araw-gabi kasama ka, pero bakit merong kulang? Naghihintay na ika'y tumaya
Nagbabalik ang GMK News. Isang mangingisda ang ligtas na nasagip ng Philippine Coast Guard matapos mamataang palutang-lutang sa karagatan sa pagitan ng Lacawon Island at Barangay Cadiz Viejo sa Cadiz City, Negros Occidental. Narito ang report ni Jerry Galicia. Matagumpay na nasagip ng Philippine Coast Guard District Southern Visayas ang isang mangingisda na namataang palutang-lutang sa karagatan sa tapat ng Lacawon Island, Negros Occidental kahapon January 5. Namata na biktima na matao ng Coast Guard Substation Lacawon habang nagsasakay ng mga stranded na turista patungong Cadiz Viejo Port sakay ng bangkang Jadwana. Agad na nagsagawa ng rescue operation ang Coast Guard at ligtas na dinala ang mga isda sa kanilang istasyon kung saan siya binabigyan ng paunang lunas. Kinilala ang biktima bilang si John Ray Mahusay, 42 anyos mula sa Carles City, Iloilo. Ayon sa kanya, bumaliktad ang kanyang motorbangka noong January 3 habang binabagtas ang dagat sa pagitan ng Bantayan Island at Carles dahil sa malakas na alon at masamang panahon dulot ng amihan. Nagpalutang-lutang siya sa dagat sa loob ng 2 araw. Kalaunan ay dinala ang mga isda sa Cadiz District Hospital para sa karagdagang pagsusuri at patuloy na monitoring ng kanyang kalagayan. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayagan ng PCG Sorsogon ang biyahe ng mga barko at bangka sa Eastern Seaboard ng Sorsogon simula kahapon. Gayunman, may nagkansela na ng klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ang provincial government ng Sorsogon. Ang detalye sa report ni Resty Gospo. Pinayagan na kahapon ang pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat sa Eastern Seaboard ng Sorsogon, kasama dito ang mga bayan ng Prito Diaz, Gubat, Barcelona, Bulusan, Santa Magdalena at Matnog matapos itong suspindihin noong ika-3 ng Enero. Samantala, kansilado ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ngayong Martes, ayon sa anunsyo ng pamahalaang panglalawigan. Ito ay dahil sa patuloy na nakararanas ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa ilang bayan, kagaya ng Matnog at Kasiguran, dahil sa epekto ng shoreline. Nananatiling nasa ilalim ng yellow rainfall warning ang buong lalawigan ng Sorsogon. Resty Gosmo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naipamahagi na ng Provincial Local Government ng Catanduanes ang 11 bagong rescue vehicle sa mga bayang sakop nito kahapon. Ito ay bahagi ng programa na inaprubahan ng Department of Budget and Management sa ilalim ng Local Government Support Funds o LGSF at ng Financial Assistance to the Local Government Unit o FALGU. Narito ang report ni Dan Hersalia. Na-turnover na ng Provincial Local Government ng Catanduanes ang mga bagong rescue vehicle sa 11 bayan ng lalawigan kahapon, ika-5 ng Enero. Ayon kay DILG Provincial Director Oldarico Rasal Jr., ang pondong ginamit para sa mga rescue vehicle ay mula sa programang inaprubahan ng Department of Budget and Management sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at Financial Assistance to Local Government Units o FALGO. So ito ang pagkakamito, guidelines on the release and utilization of the local government support funds, LGSF, financial assistance to the local government units under the fiscal year 2024 General Appropriations Act, Republic Act number 11975. So ito yung batas actually, yung GAA, yun yung nagsasaklaw nito mga programa. Samantala, sinabi ni Catanduanes Governor Dr. Patrick Alain Azanza na magkakaroon ng Memorandum of Agreement upang mailipat ang pagmamay-ari ng mga rescue vehicle sa bawat munisipyo. Hingi tayo from the Sangguniang Panlalawigan ng authority na ilipat yung ownership papunta sa bawat munisipyo at gayon din yung bawat munisipyo ay kukuha naman ng kanilang mga authority to enter into a MOA with the province para tuluyan ang malipat ang ownership ng mga vehicles papunta sa kada munisipyo. Dagdag pa ng gobernador, malaking tulong ang mga rescue vehicle lalo na tuwing may kalamidad
tulad ng bagyo, landslide at storm surge. So, napakahalaga nito dahil alam naman ng lahat na lagi tayong binabagyo dito sa Catanduanes. Minsan kailangan natin ng preemptive o kaya mandatory forced evacuation pag panahon ng malalakas na super typhoons. At gayon din kung may landslide, kung merong mga storm surge, may mga sakuna, no? Malaking tulong yung rescue vehicles nito. Bukod sa 11 rescue vehicle na naipamahagi na, may 8 pang darating para sa provincial government na ayon sa gobernador ay ipamamahagi rin sa mga bayang nangangailangan pa ng karagdagang rescue vehicles. Dan Hersalia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa linggo na ang inaabangang 11th Wish Music Awards na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. At bilang handog sa mga wishers, mapapanood na via live streaming ang taunang awards night sa official YouTube channel at TikTok account ng Wish 1075. Bukod dito, first time din itong itetelecast sa UNTV Channel 37. Magsisimula ang orange carpet ng 6 p.m. kung saan rarampa ang mga OPM artist na talaga namang nagpakita ng talento sakay ng Wish 1075 bus. Tabok din ang world-class performances ni na TJ Monterde, Four of Spades, Arthur Neri, Looney, Frizzle Ann, Earl Agustin, Amiel Sol, Over October, G22 at Fitter Karma. Kaya wishers, huwag palampasin ang isang gabi ng musika at parangal para sa mga natatanging OPM artists na napagbigay buhay sa musikang Pilipino. Samantala, balikan na natin sina Joshua, Ira, Celine, Ian, and Tini. Yun o. Huli ka. Ano, Josh? Sabi journaling, kain yung ginagawa. I-journal ko, ang sarap ng kinakain ko. Pwede naman yun, di ba, Miss Kat? Pwede. May nagaganon journal. Food journal. Food journal. Parang doon ka mag-e-exam. Doon ako, oo. Yun ang journal ko. Pumunta ako dito para kumain. Exactly. Diba? Celine, ano na? Ako, habang nagpo-food trip si Joshua, busy ako dito kasi today, I choose to be happy. At saka first time namin ni Joshua kanina yung calligraphy. Pero ang saya namin na ang dami naming nasulat na feeling namin ang galing na namin magsulat. Nababasa ko na yung sulat ko ngayon. Oo. Pero syempre, di naman tayo matututo sa isang practice lang tapos isang lesson lang, di ba? Kailangan consistent tayo. Kaya sasamahan tayo ulit ni Miss Cathy. At ito na nga, pwede nating i-customize yung mga journal natin para mas maging personal, tsaka yung style mo talaga. Tsaka para ganahan tayo na balikan araw-araw yung journal natin, di ba? Exactly. True. Kung may isang dahilan kung bakit dapat subukan ng bawat kasambahay ang journaling, ano po ba talaga yun, Miss Cathy? It's really just to help you, to make you feel better, to remind you that life is good, and that there are so many more things to look forward in life. And also, pwede mo siyang ipakita sa kids mo in the future. They have something to look back. Makikilala ka nila. Oh, ang ganda nga. Na-inspire po ako dun sa sinabi niyo kasi parang kanina hindi ako makapagsimula. Kasi sabi ko, na-pressure po ako kasi parang kailangan ang ganda o kaya magaling kang magsulat. Hindi kailangan. Kailangan lang, honest ka sa sarili mo. Hindi kailangan maganda, hindi kailangan na sobrang aesthetic, hindi kailangan Instagrammable. Yeah. Kailangan lang kung ano yung gusto mong isulat at ilabas. Self-expression po. This is for you. Tsaka hindi naman po lagi dapat nagsusulat. Sabi niyo nga po sa akin kanina, kahit mag-stickers ka lang. Exactly. Pictures. O kasi yung calligraphy, hindi ko yung natutunan kahit anong try ko. Kaya mahilig ako sa stickers. So, ayan, diba? Puro stickers lang. Kasi yun lang yung kaya ko. And that's okay. Kasi hindi naman kailangan lahat kaya mo. So, kung ano lang yung kaya mo, yun lang yung gawin mo. Pero Miss Cathy, ano naman po yung mga dapat tandaan kapag tapos ng mag-journal? Paano po natin siya gagawing habit? Hindi lang parang one time na parang project assignment lang. Actually, marami naman sa mga nagjo-journal na hindi talaga sila consistent. Kaya nga, ang maganda sa journaling, hindi siya kailangan araw-araw.
Merong iba gusto nila araw-araw, pero kung hindi mo nagawang araw-araw, okay lang yon. Kasi again, hindi kailangan perfect, hindi kailangan sobrang ganda. Pero kung gusto mo talagang araw-arawin, what I would suggest is, at the end of the day, bago ka matulog, 5 minutes, that's all you need. 5 minutes, write down things para makakatulog ka. Kasi di ba minsan hindi tayo nakakatulog kapag ang dami natin iniisip. Yeah. So isulat mo para mawala siya sa isip mo, then you can sleep better. And again, to remind you, gratitude, ano yung magandang nangyari sa araw na to. Kasi kahit gaano kapangit yung araw mo, I'm sure may isang nangyari yung maganda. And that's the fact nag-missing ka. That's Ayun, ano. Ang ganda. Saka hindi kailangan, gusto ko yung pinakamagandang narinig ko po sa inyo, Miss Cassie, yung hindi sa lahat ng bagay magaling ka. At okay lang yun, be. Di ba? Kasi hindi naman talaga tayo perfect lahat. Kailangan lang honest talaga tayo sa mga ginagawa natin. Katulad nito, sabi dito, it's all part of the process, mga be. Di ba? That's the process. Yes. Tsaka hindi pala siya pagandahan ng sulat, no? Talagang, o kaya pagandahan ng design. Talagang kailangan lang, yung ma-express mo yung sarili mo. Kaya nga na-inspire ako sa mga ginagawa ni Miss Cathy. Pinakita niya sa akin yung iba't ibang mga journal niya. Nag-date sila ng asawa niya, meron lang doon movie ticket. Dinikit niya, tapos nilagay niya anong ginawa nila. Nakaka-inspire. Parang gusto ko na rin siyang simulan. Akala ko sana, Wala akong ka-date, pero may sa buhay ko, Joshua, yung issue, kanina ka pa. Hindi date niya yung sarili niya. Wala ka naman ba? akala ko sinasano mo yung may asawa. Bakit dinikit niya naman ako? Ayun pala. At least malinaw. Mali yung comments na. Charis. Dapat malinaw. Pero masaya naman ako sa Nililinaw lang. Oo nga. Discover natin ang ating mga self. Yes, tama yan. Tsaka itry na rin to natin na maging hobby. Kasi kanina na nagsusulat si Joshua ng calligraphy, sabi ko, baka pwede mo ng bagong hobby yan. Kasi ang galing na niya talaga magsulat. Ito, di naman sa pagmamayabang, pero... Patingin nga, patingin. Waffle toast. Yan yung memorable sa araw. Yun yung memorable sa araw ko. At Waffle syempre, toast. maraming salamat po kay Miss Cathy Balmores dahil sa pagtuturo niya po sa amin na gumawa ng journal at ma-inspire din po kami na masulat namin yung aming mga feelings and emotions. You're welcome. And syempre, thank you din po sa Crafters Marketplace for sharing your passion with us. Baka po meron po kayong gustong i-promote po, Miss Cathy. Yes, actually, marami kaming ongoing workshops. Punta lang kayo sa The Crafters Marketplace na Facebook page. Also, meron din akong upcoming workshop. It's going to be happening on the 17th of January. Nasa Facebook page ko lang din po yun. Follow na kayo sa mga socials namin. And sa Crafters Marketplace, we actually give out free workshops. So, sign up lang para ma-accommodate namin kayo. That's right. Kaya mga kasambahay, kung gusto nyong subukan ang journaling, simulan nyo na today. Kahit isang page lang, hindi naman kailangan aesthetic. Basta honest tayo sa sarili natin. Tama. At syempre, dagdagan na rin natin ng good vibes sa pagbabahagi ng good deeds. Tingnan nyo na lang po itong kwento ng isang senior citizen na balloon vendor mula po sa Marikina City. Tinangay po kasi yung mga paninda na lobo ni Lola na nakalas po sa pagkakatali. Agad naman siyang nilapitan ng isang uploader para matulungan na kunin yung mga paninda niya. At ang kwento po ni Lola sa kanya, nalulungkot siya dahil nagkataon pa naman na nung araw na yon bayaran nila ng upa sa bahay. Kaya po, ang ginawa ng isang netizen, bumili siya ng isa lang na lobo. Pero, di niya nakinuha yung sukli sa bayad niya na 1,000. Wow! Kaya po si Lola, naiyak po siya sa tuwa at nagpasalamat sa nagmagandang loob sa kanya. Nag-viral po yung video, kaya maraming nakapanood at humanga dun sa netizen na nagpaabot ng tulong kay Lola. Kaya kami din po dito mula sa Good Morning Kuya, saludo po tayo dun sa netizen na tumulong kay Lola. At ang kanyang pinakitang pagmamalasakit talaga pong masasabi nating Something good! At ngayon, mga kasama,
kasambahay, kasi medyo naano na kami dito sa kaka-journal natin. Mag-shoutout na tayo sa mga naka-tune in sa atin. O sa lahat po muna ng mga naka-tune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina po, tinanong natin sila kung ano ba yung goal na gusto nilang ma-achieve this 2026. At narito pong ilan sa kanilang naging sagot. Ang sagot ni Conrado Santos. Ay, kilala natin. Conrado Santos. Ang goal ko po ay sana makabili ako ng bagong drone para skill pa ako. Uy, tama. Ito naman sabi ni Justin Lanyohan Engko. Ang goal ko ngayong 2026 ay sana mapaglinang ko pa ang aking kaalaman at abilidad pagdating sa aking pagtatrabaho. Uy, wow. Galing mo, Very Justin. nice. Grabe ka doon. Grabe ka talaga. Very workaholic. Shoutout din Employee of sa the ating year. mga viewers na masugid mag-comment sa ating Facebook Live. Sina Maria Felosito Udtohan, Randy Agustin, Vivian Tan, Alex B. Banag, Feliciano Salandanan at kay Joren Andal. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin tuwing umaga. Okay. Ganda mo dyan, Gusto ko yung chill na chill ka lang dyan. Pero sa mga naghahanap po ng libreng check-up ng mga kasambahay natin, meron po tayo niyan. At libre po yan ngayon. Ngayon? Tama po ba ngayon? Kung gusto nyo pong makalibre sa check-up at gamot, punta lang po kayo sa MCGI Charity Center sa May 3 o sa May 3 charity centers, o may 3 na po na charity centers May 3? sa Metro Manila. Umabot na tayo ng May, January pa lang. Ang address po ng ating unang charity center ay nasa number 35 Reliance Barangay Nagkaisang Nayon, Dami Quezon na. City. Ang registration time po dyan ay every Wednesday lang po yan bukas from 5 a.m. to 9 a.m. At ang ating MCGI Charity Center sa Marikina City naman ay address at number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang registration time naman natin, every Friday naman po yan ay alas 5 ng umaga hanggang mamayang alas 9 ng umaga. At syempre good news, no? Balik na ang ating operation sa Friday, January 9. See you there! Yes! At syempre ang ating MCGI Diagnostic Center na nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ay open po yan araw-araw tuwing Monday to Thursday, 10 a.m. to 12 noon po yan, at every Friday ay 5 a.m. to 9 a.m. Ngayong araw mga kasangbahay, bukas yan ha, kaya 10 a.m. punta na po kayo dyan. That's right. At eto naman, greetings na tayo. Binabati ko lang po ng good morning si Mama Virgie at si Lola Packing na nanonood po ngayon. Happy viewing po sa inyo. Good morning. Good morning po! And thank you, Dr. Enrico Mendoza of Jade Dental Clinic for taking care of my teeth and for your needs, for dental needs. Just see you there. Oo, sakto. Kumain ka ng French Very toast, simple. matamis-tamis to. Sita ka sa dent. You may contact nyo lang sila sa kanilang Facebook and Instagram or sa kanilang number na 0917 ano ba yun? 312? Kaya pa ba? 5742. Kaya mo yan. Sobra kasi nagpo-focus sa ano niya eh. Hindi kasi. Journal eh. Ayan. Ay, wait, papakita ko muna yung journal ko. Pakita muna natin bago Ay, tayo sige. proceed sa mga ano. Ayan. Wow, galing talaga ni Eme-eme lang. Ganda. Pero hindi pa kompleto. Pero parang overcrowded naman to. Ayan, natuwa sa mga stickers. Ayan. Ay, yung kay Joshua. Ha? Makita nyo yung akin? Oh. Pakita mo na lang yung sulat mong maganda. Oh. Wow. Ay, hindi. Mali. Ang linis. Waffle. Waffles. Yan talaga yung napipil niya ngayon. Waffle. Akin ito. Tapos Diba? meron sa likod. Ayan. Ayan, Hindi ko pala tatapon. Oo, yun. Amazing. Dapat nga honest lang eh. To yourself. Oo, ito sa akin. Kay Ian. Ito natin. Ano Ito yan? sa akin na lang, very simple lang. Parang about positivity lang. Parang nagsulat ako ng mga... Nakasulat. Sulat ako ng mga positive, 6 na positive thoughts. Tapos nga, yun, sabi- grateful and Basahin happy mo, everyday. basahin mo. Ayoko Basahin mo na. nga. Sinulat. Pero babasahin ko yung ilan. Yeah. Parang things lang, mga positive thoughts lang. You have a home, you have a family, you have clothes to wear, you're alive and kicking, you can run, jump, and dance. So, ayun lang yung mga ilan. Sinali, you have friends.
Hindi susulat ko kasunod. Hindi tayo good thing sa kanya. Oh, hindi pa siya. Ako nga, nagsulat lang ako ng isang good thing ngayong araw eh. Ano? Waffle. waffle. Ang galing. Ako naman ito. Yan. Ay, ang ganda, te. Basta ano yung isang favorite ko Ang dyan? nakalagay dyan ay, today I choose to be happy. Forward with faith. Tapos, let your light shine. Ay, meron din pala akong sticker. Nakalagay. At least, hindi lang waffle. Oh. Ano? Nakalagay being you is your power. Ay, ay, yung sa akin din pala. Yung sa akin din pala, may nakalagay dito, be grateful. Tapos, eto. Be grateful. Yung sa akin, Ito, be yourself, tas ang nakalagay yung Psalms 139:14, I am wonderfully made. Kasi yung para sa akin yung highlight nung ano na yun, na Yung I am verse wonderfully na yun. made. Lagi ko i-remind si self. Ayan ka na naman! Oo. Tsaka ito pa pala nilagay ko, today kasi is a happy day for me. Ayan. Yeah. Kaya good morning sa aking mommy, at sa aking daddy, at kay Yuna. Tama. Good morning. And si Tini, may papasalamatan si Tini. Oo, papasalamatan ko yung Lindison Gas Corporation kasi dahil sa kanila nakapagluto si Ira. Yeah. Galing mo Ay, para sa mga industrial special gases needs natin, kapag kailangan po ninyo ng regulators, welding and cutting outfits, centralized supply, tsaka manifold system, pipeline installation, kasama rin, kontakin nyo lang po sila sa 8824-0867 and 8824-9360. Yes, at sa mga kasangbahay po natin na marami ng cavities dahil puro dessert ang kinain itong holiday, bisitahin nyo na ang Martinez Dental Clinic located yan sa Cameo Street, Gaman Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. Hanapin nyo po si Dr. K. Chris Martinez Rotap dahil siya po ang dentist dyan na nag-aalaga din sa aking teeth. Contact them at 044-829-403 and 0969-051-8616 because we make your dream smile possible. That's at right. good morning sa aking Mamsi. Hello, Mamsi! At para po sa ating mga kasangbahay, kayo po ang dahilan kung bakit mas masaya ang bawat umaga natin. Samahan nyo rin kami bukas at simulan natin ng maingiti at mas productive ang 2026 dito sa Good Morning!